Ang dila ng santong ito ay hindi rin naagnas tulad ng nangyari sa dila ni San Antonio ng Padua. Praise be God through His saints. Eto po si San Juan Nepomuceno. Sinasabing nang ipinanganak itong si San Juan, nagsibabaan ang mga bituin sa tapat ng kanilang bahay. At nung bata pa lamang siya, nagkaroon siya ng malubhang sakit. At sinasabing kinonsecrate siya ng kanyang mga magulang doon sa simbahan kung saan matatagpuan ang milagrosang imahe ng mahal na Birheng Maria. At siya naman ay gumaling. Sinasabing magaling na preacher itong si San Juan Nepomuceno, kaya maging ang isang hari nakinig sa kanya. At meron sa kanyang inoffer yung hari pero tinanggihan niya. Kasi mas gusto niya mag-focus sa pagpipreach. Si San Juan nga ay naging confessor din ng reyna. Sinasabing dumating sa point na yung hari mas nag-focus sa paglalasing at pambababae. Habang yung kanyang reyna naman ay pinaigitin yung kanyang pagdarasal para sa conversion ng kanyang asawa. At itong reynang ito, naniniwala siya na mas papakinggan siya ng Diyos kapag malinis siya. Kaya lagi siyang nagkukumpisal, lumalapit sa sakramento, para lagi siyang nasa state of grace, para maging mabisa yung kanyang mga panalangin at pagsasakripisyo. Pero nauwi ito sa pagdududa ng hari. Kasi iniisip niya, siguro, dahil nga siya ay nalulong sa pambababae, siguro na praning lang din yung hari kasi sa mga ginagawa niya din. Kaya pati yung pagkukumpisal ng reyna, parang kinakitaan niya or inisip niya na meron ding ginagawang masama yung reyna. Kasi nga, kumpisal ng kumpisal. Dito na papasok yung kagustuhan niya na malaman kung ano ba yung ikinukumpisal ng asawa niya. Kaya naman pinatawag niya itong paring ito, si San Juan Nepomuceno, para tanungin kung ano ba yung ikinukumpisal ng kanyang asawang rey. Inoferan siya ng mga material na bagay, posisyon, pero lahat yon tinanggihan ni San Juan. Dahil alam ni San Juan na isang malaking kasalanan kung sasabihin niya kung ano yung kinumpisal sa kanya. At sinabi pa nito na mas pipiliin niyang mamatay kaysa magkasala. Maraming pinagdaan ang paghihirap si San Juan Nepomuceno. Ilang beses siyang kinulong, ilang beses rin siyang pinalaya. In-stretch rin yung katawan niya, sinunog gamit yung torch, pero hindi siya nagsalita. Hindi niya sinabi kung ano yung kinumpisal sa kanya. Ang lagi niyang dinarasal, lagi niyang sinasambit yung pangalan ni Jesus sa Sin Maria. Hindi lang siya inofera ng mga material na bagay, tinakot rin siya pero hindi siya nagpadala. Sinabi niya rin na mas gugustuhin niyang mamatay 1,000 times. Same ng sinabi ni San Lorenzo Ruiz. Makikita niyo sa iconography na ito na merong tulay kasi itinapon po siya doon sa may tulay. Siguro magtatanong kayo, why merong 5 star si San Juan Nepomuceno? Sinasabi kasi nung itinapon siya doon sa tulay, sinadya talagang gabi yun para walang makakita. Pero hindi pumahayag yung langit na walang makakasaksi ng nangyari. Sinasabing tulad nung nangyari nung ipinanganak siya, nagsibabaan na naman ang mga bituin para bang lumulutang doon, sinasamahan yung kanyang katawan. At ito'y nakita ng mga tao, kaya naman nagsipuntahan doon yung mga tao, maging yung reyna, sinabihan niya yung hari. Tinawag niya yung hari para makita yung ginawa niya. At doon, nakaramdam ng takot ang hari. At kinaumagahan sinasabing nahati sa dalawa ang ilog at natagpuan sa may buhangin ang katawan or ang bangkay ni San Juan Nepomuceno. So fast forward tayo. So after more than 300 years, inexhume yung kanyang body and natagpuan na hindi naagnas yung kanyang dila. Maybe because he preserved the seal of confession until the end of his life. Kaya naman itinuturing siyang the first martyr of the seal of confession. Patron po siya ng mga sinisiraan. Kaya kapag sinisiraan ka, pinagchichismisan ka, lumapit ka kay San Juan Nepomuceno. Apo. So hanggang dito na lang muna, Chengus and Fade. Ito po ang inyong Hermano nagpapaalalang piliing maging masaya at piliing maging banal. Maraming salamat!